So ngayon, punta naman po tayo dito kay Kulaang, kay Susan Yance. Kasi nakita natin 'to kay Food Genius. Actually, una munang nag-post si Food Genius na na sabi nga niya ay meron po siyang pinost nung una, good news, bad news. Ah, Meron siyang pinost, good news, bad news. Ngayon, after nun ay meron na nga pong mga dumating na mga post. Una, katulad nito, etong sumunod na post niya, after ng good news and bad news, sabi niya, "Nako, Norman Mangusin, si Susan Yance, hinahanap ka sa Okada, Manila. Di ba sabi mo ikaw nagpakulong kay Susan?" Ah, Actually ako, naniniwala naman ako na talagang may pag-asa talagang makalaya etong si Dasabi Filipino Lawyer kaysa kay Kulaong. Kasi si Dasabi Filipino Lawyer, kahit papaano, talagang makakalaya to. May pag-asang makalaya kasi bailable naman ang mga kaso nito at tingin ko ilang mga counts lang naman yung kaso nito. Pero kay Kulaong kasi malaki po ang malaki ang bilang ng mga kaso nito eh. 'Di ba sa nabanggit nga ni MG parang doon sa asawa pa lang ni MG parang nasa 42 ba? O pagpalagay mo lang 40 counts ng cyber libel o ng unjust vexation, meron pang Data Privacy Act, 'di ba? Yun doon ako naniniwala na talagang si Kulaong ay mas magtatagal pa sa kulungan kaysa kay Susan Yance. Ngayon, sumunod na post ni po Genius, patungkol naman po dito sa kaso nga, at meron po ditong caption, "The BJMP Muntinlupa Jail Warden is ordered to immediately release the accused Susan Yance upon compliance with RA 10951 unless detained for another lawful cause and to report the date, time of release." Ayan. So, ibig sabihin nito ay hindi siya basta-basta makakalaya kung meron pa rin po siyang mga kaso sa ibang mga complainant. At dito nga po nag-plead po siya ng guilty. Siya po ay nag-pleaded guilty po siya. So, ito po, yun nga, yung lesser offense of other deceits under Article 318 Revised Penal Code as amended by RA 10951 without objection. After the information was read and explained, accused assisted by counsel pleaded guilty. So, dun po sa kaso na 10951, dun po siya na dun siya kumbaga nag-plead guilty at siya nga po ay hindi na po parang parang hindi niya na inilaban pa. So dito na yung sinasabi ni ate na etong si Susan Yance po ay makakalaya dahil po meron ding ibang mga kaso na pinag-uusapan or baka inaareglo. Pwede namang ganun na inaareglo. 'Di ba? So dito po sa na ito, yung sa 10951 po, ito po yung ito yung nag-update daw po ng mga halaga sa revised penal code. Tinaasan. Yung multa dating 200 ngayon 6,000 at pwede nang umabot sa 40,000 hanggang 1 million pesos depende sa krimen. Doon po ito nadali si Susan Yance yung sa paggamit niya ng iba't ibang mga pangalan.
Kaya lang naman yan nahuli si Yance, di uma-attend ng hearing. Meron pa, marami pa siyang kaso. Pero nakipag-negotiate na siya sa complainants. Yun, di ba? Mas may pag-asa pa talaga si Susan Yance na mapawalang sala o kaya ma-dismiss ang kaso, di ba? Kung may pera naman siya, di kausapin niya yung mga taong kanyang complainant, di ba ate? At ibalik na lang niya yung pera. Baka ano pa nga baka nga makaano pa siya niyan ma-dismiss pa yung kaso o di pagtawanan niya si Kulaong. Kasi etong si Kulaong kayang-kaya niyang anuhin 'yan, 'di ba? Asarin. Ay, naku, talagang maasar si Kulaong diyan kasi biruin mo ba naman kayang-kaya niyang makalaya, 'di ba? Mas madaling lusutan yung mga kaso ni Susan Yance kaysa dito kay Kulaong. Kaya diyan talaga kumbaga mas madali pang makalaya si Susan Yance. Baka bukas makalaya na yan, di ba ate? 7,000 lang pala yung ano niya, oh. Yung pinababayaran sa kanya 7,000 lang. Tapos yung the court finds accused guilty beyond reasonable doubt of other deceits under at as amended and sentenced her to pay a fine of 5,000 pesos. Di ba? Naku, napakadali lang pala talagang lusutan to ni Susan Yance. Kung kay Kulaong, ala talaga. Hindi pala sila magkikita sa kulungan kasi si Susan Yance makakalaya na, malapit na siguro. Puwera na lang kung talagang mga matitindi yung kanyang mga kaso like ano, 'di ba? Katulad nung kasi doon sa kaso ni Kulaong na human trafficking, qualified human trafficking. Meron din dong qualified ano ba tawag dito? Meron pa diyan yung syndicated, parang gano'n syndicated estafa. Kasama 'yon. Magkakasama 'yun dun sa kaso ng human trafficking. Isang buong kumbaga yung human trafficking, isang kaso siya, pero marami kang nalabag doon na batas. O marami kang nalabag doon na provision kasi nga may involved na pera doon sa human trafficking ni Kulaong. Kaya meron din ako yun yung sinabi sa akin nung abogado ni Kulaong na meron ding syndicated estafa. Kasi tinanong ko, bakit po sinasabihan ng mga talino warriors noon si Kulaong na may kasong syndicated estafa, human trafficking lang naman po, di ba yon? Tapos sabi, hindi kasi sa loob ng human trafficking, kapag may involved na pera, meron ding dagdag na kaso nga na syndicated estafa dun sa loob. Maraming kaso pero puro mababa lang, 'di ba? So makakalaya nga talaga. Ang bababa lang kaya kayang-kayang piyansa. No, katulad nga nito biruin mo pang penalty niya pinagbabayad siya 5,000 lang, sus Mariosep. Ate Katrina Labelo po, pagtatawanan lang pala to ni Susan Yance si Kulaong. 'Di ba? Oo nga't meron ding mga nagawang katarantaduhan si Susan Yance, pero meron kasing iba pang mga kaso na ano siya, hindi pa siya nasasampahan ng demanda. Meron pang mga kaso na hindi pa rin nagpo-prosper o hindi pa rin siya naidedemanda. 'Di ba? Meron pa 'yun Ang alam ko yung iba niyang mga nabiktima ay hindi po nakakapagsampa ng demanda. Kasi nga po, paano nga makakapagsampa ng demanda kung mga OFW po ito? Kung mga naging OFW po ito, hindi po talaga ito hindi po talaga ito makakapagdemanda. Kaya nga sana rin dito sa kanyang kaso na ito, kung nag-plead man siya ng guilty, 'di ba? Sana kahit papaano merong kulong.
'Di ba? Hindi naman kasi ibig sabihin nag-plead ng guilty, wala siyang kasalanan. Inamin niya lang na oo, na meron siyang, naging ano talaga, meron siyang ano talaga, nagawang kasalanan, inaamin niya. Ngayon, yung pong kanyang mga naloko, sana nga talaga ay, mga magdemanda din yung iba. Kasi kung meron man talaga kasi 'di ba yung iba naman talagang nagsasabi sila na naloko sila. Nakita ko naman yun mga post, mga galit na galit kay, Dasabi Filipino Lawyer, pero sana nga talaga ay makakuha pa rin siya ng sentensya, like yung meron pa rin talaga siyang, kulong na makukuha para mas madagdagan ang kanyang pagkakadala o itong, ano sa kanya, aral sa kanya. Sa Qualified Human Trafficking Act, ibig sabihin below 18 years old ang biktima. Pero yan po ba yung sa kaso ni Culaong o human trafficking lang? Kapag pala qualified, yun pala yun. So, hindi pala qualified. Human trafficking lang talaga. Tapos, meron lang syndicated estafa dun sa loob. Syndicate or large scale in human trafficking committed by 3 or more persons or laban sa 3 o higit pang tao. Ate Michelle, hello po. Kuya Gary Caba, hello po. Ah, Tapos siyempre ako naniniwala din na kapag etong si Susan Yance ay, nagbalik sa SOCMED, ewan lang natin kung magbabalik SOCMED pa ito, pero 'pag ito nagbalik SOCMED, naku, isa sa mga babanatan niyan talaga si Culaong. Kasi sinabi ni Culaong na ano, na siya nakapagpahuli diyan, hindi naman pala, 'di ba? 'Di ba po? Kaya eto, katulad niyan, yung mga OFW, ah, kaya rin hindi po makapagdemanda kay Culaong o kay Susan Yance kasi nga po, unang-una, napakahirap po ng sitwasyon. Bakit? Biruin mo, uwi ka ng Pilipinas, magsasampa ka ng demanda. Kung ika'y nagtatrabaho sa ibang bansa, sumasahod ka ng 50K lang isang buwan, uuwi ka ba para magdemanda? 'Di ba? Kung ika'y DH, uuwi ka ba para magdemanda? Siguro 'pag natapos na lang yung kontrata mo, uuwi ka. Kaya lang, ang problema, kunwari ikaw ay, nakapagsampa ng demanda, siyempre kapag ika'y na may babalik ng abroad, tapos, ikaw ay, may hearing, uuwi ka na naman. Uuwi ka ba? 'Di ba? Parang ang hirap talaga ng sitwasyon ng mga OFW talaga na ano, na nabubudol ng mga ilan nating mga kababayan na hindi lumalaban ng patas. Ngayon, siyempre kapag ikaw ay nagkaso, lahat pagkain, pamasahe, lahat sa shoulder mo, Tapos kasuhan pa hindi naman 'yan na after 30 days, katulad sa Amerika na merong speedy trial, na linggo nga lang minsan ang binibilang lumalabas na desisyon ng korte sa Amerika, 'di ba? Pero dito, putya, abutin ka ng taon. Taon-taon talaga na napakatagal. Katulad niyan, yung anti-alias law lang na kaso ni Culaong. 6 years bago lumabas ang hatol. Yung talagang yung hatol na ng higher court, Supreme Court. Kaya paano pa si Culaong? Paano pa yung mga naloko ng mga iba nating mga kababayan na hindi lumalaban ng patas, 'di ba? Kaya po ito pong mga ganitong labanan talaga nila, lugi talaga yung mga OFW. Hindi talaga makakapagkaso o mahihirapan talagang makapagkaso. At katulad niyan dito kay Susan Yance, mahatulan man siya, masabihan man siya ng kumbaga yung maging ma-convict man siya,
hindi po hindi po gano'n kalaki ang penalty at baka katulad niyan yung lahat ng ginastos nung nagkaso hindi rin naman maibabalik yun, 'di ba? Kaya lugi, talo talaga yung ating mga kababayan na OFW. Kaya eto yung, talagang nabibiktima ng mga manloloko. Dito din naman may speedy trial kaya lang may bayad, magmo-motion ka pa at ang shortest span that I know of ay once in every 2 months. Yun nga po 'di ba hindi pa rin speedy trial kasi iba yung speedy trial ng Amerika talagang ang bilis, as in napakabilis. Linggo lang, walang 1 month labas na desisyon, 'di ba po? At sa syndicate human trafficking yung kay Defensor dami babae na na-rescue, 45. Eh, may menor de edad ba dun? Kasi syndicated daw kapag may menor de edad, eh. Actually, Ate Ira, nung nakakulong noon si Kulaong, pinaglalaban namin yan yung speedy trial na right for speedy trial ni Kulaong. Alam ko na i-vlog ko pa nga yan, eh. Kasi pina-vlog noon yan. Ngayon, walang nakuhang ganun si Kulaong. Expedite. Kaya si Kulaong noon may pinapa-request pa yun speedy trial, hindi nagkatotoo yung speedy trial kay Kulaong, eh. O yun, nabulok siya sa kulungan ng ilang taon din. Ngayon lalo ngayon, Diyos ko na, talagang napakaraming mangyayari kay Kulaong. Nakita ko nga yung post ni MG, eh. Kung ako si Kulaong noon, sabi may mga delubyong papeles daw na paparating kay Kulaong. Naku po. Oo, kasi sa ibang bansa habang ongoing ang trial, present ang mga jurors. Kaya si Kulaong po talaga wala, hindi talaga 'to makakalaya ng kunwari makulong na naman 'yan, walang speedy trial diyan. Tapos dito kay Susan Yance, wala ring mangyayaring speedy trial kasi kung sakali na ito'y makulong din ng makulong, 'di ba? Kunwari may mga magkaso ngang mga OFW, makulong na naman, walang speedy trial na mangyayari kasi napakahirap nga yata ng speedy trial dito sa atin. Kasi noon nga si Kulaong, nire-request din niyang speedy trial pero hindi po talaga siya napagbigyan. Ayan, so